mga silingan, money reveal na tayo dahil uuwi na tayo ng Pilipinas at magpo-for good na tayo. Kaya isi-share ko sa inyo kung nakamagkano ba ako na nagtrabaho ako dito sa Singapore for 12 years. O yan, nandito sa loob ng envelope. Ang pera, ang nilalaman ng aking pera dito sa loob ng envelope. Well, uuwi ba akong mayaman or uuwi akong luhaan? Find out later. Welcome to my channel, Chang TV, mga silingan. Ito ang yung nag-iisang ante. Well, to this video is we talk about going for good. Going back to Philippines for good. Yes, hindi na ako magtatrabaho dito. Oh, nakakayak. But anyway, guys, we have to end up naman talaga sa ganyang desisyon kasi hindi naman tayo dito permanently sa ibang bansa. Talagang uuwi tayo sa Pilipinas. Yun nga lang, mapapaaga ako. Well, yan, nakapag-decide na ako mga silingan na uuwi na ako ng Pilipinas. In a couple of months, ay nasa Pinas na ako, siguro magbebenta na ako ng mga bulad, tuyo, bulad, or isda, anything na pwede natin pagkakakitaan. So, wala nang problema yun, basta may income tayo araw-araw. So, ayun nga, as I said, no, magpo-for good na ako, and then sariwain ko lang yung araw na napunta ako dito sa Singapore. That was 12 years ago. I came here in Singapore August 16, 2012. So, alala ko pa talaga. Sariwang-sariwa pa siya sa utak ko dahil yun ang first day na nakaapak ako sa ibang bansa. So yun nga, nakatatlong amo din ako. Bago tong amo na to, first is 3 months lang, and then the second one is 8 months, and then this my current employer is, I'm working here, coming 11 years. So 11 years. So yan nga, 12 years na siya. So, magtatanong kayo bakit nga ba magpo-for good yan? Pwede pa naman, di ba? Yes, pwede pa ako magtrabaho for 10 years. 10 years kaya ko pa magtrabaho dahil malakas pa to eh. Tingnan nyo nga itong mga braso na yan. Malaki-laki pa yan. Pwede pa ako sana magtrabaho. Pero I decided na umuwi ng Pilipinas. Not because I have a lot of money. Hindi yun. Wala. So, yun nga, i-explain ko lang sa inyo na kakabalik ko lang. And then, although wala akong pakialam. You don't care about it. Kasi hindi nyo naman ako kilala. Pero I'm just sharing, okay? Nag-share lang naman ako sa since na we are sharing what happened to our life. Kasi nga, vlog. So, nag-share lang din naman ako. So, umuwi ako ng Pinas, kakauwi ko lang last May. And then now, it's May also. So, 1 year lang siya. And then, pag umuwi tayo ng Pilipinas, alam nyo na yan, di ba? Talagang, gano'n naman talaga ang nangyayari. So, kakauwi ko lang. And then now, I decided na umuwi naman ng Pilipinas at hindi na babalik. So, yung isang rason na uuwi na ako is, first is to spend time, more time with the family. Kasi nung iniwan ko yung anak ko, he's only 2 years old. And then, now he's 19 years old. Although hindi naman niya kailangan ng nanay, di ba? Kasi nga, parang siya na lang naman, naging independent siya on his own dahil nga wala ako sa tabi niya. But, yan, mahirap tayo eh. Pinanganak tayong mahirap. So, at saka hindi tayo nagsikap ng mga bata-bata pa tayo. Kaya, this is what ito yung deserve natin. So, talagang ganun ang buhay. So, yun, I want to spend time with them, kasi iba talaga pagkasama mo yung pamilya mo. And then, pangalawa is, I want peace of mind. So, iba talaga pag nasa sarili kang tahanan, nasa sarili kang bansa. Although, maganda naman talaga dito sa Singapore, pero I choose Pinas. Piliin mo ang Pilipinas. Ganun. So, yun ang naging rason kung bakit ako uuwi na ng Pilipinas for good. So, tanungin niyo ako, siguro ang dami niyo ng pera, kaya siya nakapag-decide na umuwi ng Pilipinas. Well, nagkakamali kayo mga silingan dahil nga sa sinasabi ko sa inyo, wala. Okay? Wala akong dalang pera pag umuwi na ako ng Pilipinas. Itong pinakita ko sa inyo, ito yung mga payslip ko noon. Yes, ang yaman-yaman ko na sana, di ba? Ang dami-dami kong pera. Ito yung mga kontrata ko noon from 2013 to 2024. Ito yun, lahat yan, mga standard employment contract, yung mga sahod ko. And then, I just find out na nandito rin pala yung loans ko noon na umutang ako sa amo ko, which is tinutal ko siya. Nasabi ako, saan na punta yung mga pera na yun? Guys, tinutal ko is 17,500. That is more than $500,000. So, nasaan na siya? Nasaan na nga ba yung pera na yun? So, well, yun nga, pinatayo natin ng bahay na konti, tapos bumili tayo ng maliit na lote para pagtayuan ng bahay. So, and, ano pa bang mga ginastos natin doon, which is hindi na sayang yun, hindi na sayang. So, ito lang, papel lang siya ang nandito. Wala talaga siyang pera. Wala siyang pera. So, ayan. So, yan, nakakasad kasi andun yung worries natin na paano na ako pag umuwi ako ng Pilipinas? Masasangla ba to? Masasangla ba tong earrings ko? Na, of course, kailangan natin mag-earrings na. So, yun. Andun yung worries mga silingan na isipin mo, paano kaya yung pang-araw-araw nating gastos? Paano kaya yung nag-aaral yung anak mo sa college? And then,
iba talaga pag andito tayo eh. Like for example ako no, iba yung ano natin dito. Yung comfortable tayo ngayon kasi hindi tayo nag-iisip ng bayad ng kuryente, hindi tayo nag-iisip ng bayad ng wifi, hindi tayo nag-iisip ng bayad ng tubig, at saka hindi tayo nag-iisip ng pagkain natin kasi lahat naman nasa amo. So, sa'yo lang is kailangan mo magtrabaho, no? Pero yun nga, nung pumunta ako dito, para siyang sugal in a way na ano kaya yung mangyayari ko pagdating ko sa ibang bansa, which is my first time to come here in Singapore. So, ano kaya mangyayari sa akin? But inisip ko na lang din siya na ganun din ang mangyayari sa akin pag umuwi na ako ng Pilipinas. Ano ang magiging kahihinatnan namin, buong pamilya, pag umuwi na ako ng Pilipinas. Yes, may trabaho yung asawa ko, pero kung iano natin sa mga bills natin at saka pagkain, kulang na kulang talaga. Magkano lang naman yung sinasahod ng mga ordinaryong employee sa mga private company na which is Mindanao pa nga, mababa pa nga sa minimum wage yung ano nila, sahod nila. Kumbaga yung kinikita ng asawa ko, 8 times 3 mo dun sa sahod ko na nandito pa ako sa Singapore. So ganun mga silingan. Is a risky talaga to. Kumbaga, sugal talaga to na kailangan kong harapin. Maipanalo ko man or matalo man ako, at least sinubukan ko. Ang daming nagsasabi ng mga pastor na dumadaan sa mga makikita ko sa video na hindi masama ang mangarap. Hindi masama ang mag-invest, hindi masama ang magpundar. Huwag lang nating masyadong taasan, which is yun ang nangyayari sa akin. Pagkatapos ko makabili ng maliit na lupa, so kailangan mong patayuan yun ng bahay. So nakapagpatayo na siya ng bahay, and then isip ka na naman kung ano yung gusto. Which okay, sorry. This is only my own opinion. Akin lang to, okay? Sa akin lang to, which is parang may mali na sa akin na parang nag-level up yung gusto ko, naging gano'n na nakalimutan ko na tumatanda na pala ako. Nakalimutan ko na lumalaki na rin pala yung mga anak ko, na wala talaga ako. So yun, napa-fullback ako, oops, wait lang. Parang too much na to. Naging too much na yung pangarap ko. So kaya yun, nag-decide ako, actually last year ko pa ito pinag-isipan na pagbalik ko, this month magpapaalam na ako. So yun, so this is the right time na ganun. Siguro nga, doon na lang, hanggang doon na lang yung pangarap ko na siguro enough na siguro. I'm not saying na wag na kayong mga mission. Pwedeng mga mission hanggat kaya nyo. Pero yung time na nawala kayo sa pamilya nyo, hindi mababayaran yun ng pera para maibalik yun. Kaya yun yung hinahabol ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, pwede akong mangarap na kasama yung pamilya ko. Pwede kong tuparin yung mga maliliit na bagay na gusto ko na kasama yung pamilya ko. Siguro naman, hindi naman siguro tayo pababayaan ni God, kagaya ng paggabay niya sa atin dito sa ibang bansa. Ganon din yung paggabay ni God sa atin pag uwi natin ng Pilipinas. So, yun ang nagiging decision ko. Kaya, sabi ko sa sarili ko, sabi ko kay God, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala kasi ito na yung nagiging decision ko na mag-for good. Andun yung worries ng Selena. Kaya tumaba ako dahil syempre iniisip ko siya kung anong mangyayari sa amin na, alam mo yung sanay ka na sa komportableng buhay, matutulog ka with aircon, di ba? O, sige, ayaw mo ipagmayabang to, pero natutulog kami dito with aircon, and then, naka-on yung fan habang nagtatrabaho. Ganon, hindi naman ganon kadamot yung amo ko sa mga ganyan. So, tapos yung pagkain mo, yung mga karne noon, na mga parang special lang na araw makakain kayo ng karne, ngayon parang ordinary na lang sa iyo. Yung mga chicken, yung mga pork, parang ordinary na lang. Parang sarap na sarap pa ako sa sardinas. Dati nung nasa Pinas ako, pag sardinas, naiiyak na ako pag sardinas mo, pero dito, pag sardinas yung ulam, takam na ako. So yun, parang naging komportable ako sa buhay dito sa Singapore. Then, malinis yung paligid, walang chismis, and then, I will go back to zero again na, di ba, wala namang aircon. At least kung mayaman talaga tayo, wala namang aircon. Ang laking adjustment yun sa akin nung nasilingan. Pero, yun nga, I'm happy with my decision na, yan nga, tuldukan na natin yung pagiging OFW natin, which is I'm very, very proud to myself na nakaya na natin, no? So, kaya dun sa mga OFW na kagaya ko, na iniwan yung mga anak nila sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa, para mag-alaga ng ibang bata, samantalang yung mga anak nila ay walang nag-aalaga, I'm very, very proud, no? I'm very, very proud sa mga OFW ng mga kababayan natin. Kaya yun, minsan pag naghuhugas ako ng plato, ng bote, may makikita ako sa bintana ng mga, alam kong Pilipino, at nagkakaedad na sila ng mga around 60. Parang sa isip ko, ayoko maging ganun. Hindi natin alam kung bakit andito pa sila at that age. Siguro nag-i-enjoy din sila sa buhay nila, hindi natin alam, no? Pero sa akin lang, this is for my own opinion lang, is ayoko maging ganun, no? Ayoko magtrabaho, and then after that, uwi ka ng Pilipinas, and then siguro 3 to 5 years tigok ka na. So ayoko din ng ganun. So kaya, this is it mga silingan. Sana magiging okay yung takbo ng buhay natin. Nandun yung takot, yung worry, nandun lahat, pero sigat na bahala. Okay, sigat na bahala sa akin, sa aming pamilya. Siguro kung gaano ako kasi pag dito ngayon sa bahay na to,
siguro gawin pa natin, mas masipag tayo sa wala akong pakialam kung magbebenta man ako ng balot or mani or itlog, no? Wala akong pakialam ano man ako ng isda, maglalako man ako ng isda o maglalako man ako ng skincare or whatsoever. Wala akong pakialam. I'm happy doing it kasi kasama ko yung pamilya ko. So, doon sa medyo okay na buhay, naranasan ko na naman na, pati yung anak ko, kung may gusto siyang bilhin, na ibibigay ko naman na, siguro this is the time na stop muna tayo doon, di ba? Stop muna tayo sa mga material na bagay na yan. Ang importante, magkasama kayong magpamilya. At doon naman sa mga OFW na kagaya ko na gustong-gustong umuwi na ng Pilipinas, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot, no? May naririnig nga ako sa mga kababayan din natin minsan na kulang pa yung pera nila para mag-for good. Kailan ba naging sapat yung pera? Kailan ba naging sakto yung pera? Lagi talagang kulang. Nasa atin na lang yun. Ako, nagastador ako. Hindi ako takot ha. Gastador talaga ako ng silingan. Pero hindi ako takot kasi alam kong makakain lang ako ng makakain kami ng 3 beses sa isang araw, mabibili namin yung mga minimal lang ng mga kailangan or mga bills na kailangan bayaran, makapag-aral lang yung anak ko, okay na ako dun. I'm happy with that. Kaya yon sa mga OFW na mga takot dyan, kaya tumanda na lang dito sa sa ibang bansa dahil nga nag-iisip sila kung paano na sila pag umuwi. Tayong matakot. Galing tayo sa wala. So, uuwi din tayo na wala. Joke lang. Of course, kailangan din nating magsikap. Sikapan din natin. Kaya, mas importante pa rin yung pamilya. Mas importante pa rin yung spend time with the family kasi hindi natin alam ang buhay. Yung in-law ko nga, natulog lang siya. Pumunta siya sa Canada siya nagtatrabaho. Natulog siya. Although may sakit na siya konti, pero hindi talaga siya as in sakit na sakit. Yung may dinaramdam, natulog siya, and then nagtaka na lang sila na hindi na nagising. So, namatay na pala siya. So, ayoko yung darating yung time na umuwi kang buhay, tapos babalik ka ng patay. Ayoko na rin ng ganun. So, kahit man lang makasama ko yung pamilya ko. Hindi ako mamatay, hindi pa ako mamatay ng silingan. I'm very, very healthy. And thank God. So, yun lang, no? So, to all OFW out there, I'm very proud, no? I'm very proud to each and every one of us. Oh, grabe siya, na nakayanan natin. Yung, pag sinariwa mo yung araw na umalis ka ng Pilipinas, habang tinitigan mo yung mga anak mo na alam mong aalis ka, alam mo matagal ka pang makakauwi, sariwain nyo yung mga silingan. Grabe, papatak talaga yung luha nyo. Talagang hindi nyo maiwasan na papatak talaga ang luha nyo. Ang hirap mag-iwan ng mga anak na maliliit habang ikaw ay nag-aalaga ng ibang tao. Pero wala tayong choice, no? Wala tayong choice kundi yun ang gawin natin. So that's all for today's mga silingan, and this is Chang TV and I'm signing off. OFW in Singapore. Bye-bye.